napakagandang araw. Marahil ang iba sa amin ay mayroong mga problema. Ngunit maraming salamat pa rin po sa problemang iyon dahil ang problemang iyon ay alam po namin hububog sa aming pagkatao sa susunod pang henerasyon. Panginoon, patawad po sa mga pagkakasalang aming nagawa, ginawa at gagawin pa lamang. Sana po Panginoon ang aming meeting na ito ay maitawid po namin ng ayos at sa magiging meeting po namin bukas with Sir is sana po is matiwasay po namin maidaos. Panginoon, yun lamang po ang aming hinihiling. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Kuya Mark. So, ayun. Reminder lang everyone, lagi akong sanay pa nagpapa-meeting, may pa-prayer. So, asahan nyo na dating ang point na kayo naman na maglilid ng prayer sa dako-dako dyan. So, be ready lagi. So, start tayo sa ating discussion for today or for tonight. Magro-roll call ako ng bawat officer and then hopefully may maisabi kayo na ano yung pwede nating gawing changes, pwede nating i-innovate, pwede nating baguhin, idagdag, bawasan, or yun nga, magdagdag ng bagong gawain according to the POA na nagawa na ng last officers. So, hopefully kung wala man, edi okay lang. Edi at least pakiparticipate pa din kung biglang magkaroon ng idea ngayon sa meeting, go sabihin. Kung wala naman, edi okay lang. At least ma-absorb nyo lang yung pagmi-meetingan natin ngayon para bukas, kapag nagtanong ang Sir Andrew, hindi tayo nakatuwa nga lang na, ay, hindi ko po to alam. Yun. So, reminder lang everyone, si Step ang inassign ko na mag notes ng mga absent, ganyan, ng mga late, sa kanya magsasabi para halimbawa nagtanong si Sir Andrew na sino ang absent ngayon, dire-diretso nang masasabi ni Step lahat at kung bakit absent, kung ano yung reason bakit sila absent or bakit late. So magpapaalam sa JC or magpapaalam kay Step para alam ang reason. So start tayo sa ating batch gobs. Kay Lorraine. I think si Lorraine yung nakapag-send sa akin. So go, Bebe. Then, wait pala. Then, Bebe, Gladys, and Step, jot down din nung sasabihin nila. Pero, after nyo makapagsabi ng inyong mga naiisip na suggestion, ifo-forward din natin sa GC lahat, ha? Ito lang ay para at least mapaliwanag nyo pa ng mas maayos. At kapag may tanong kami, makakapagtanong kami. Pero yun, so kapag ka-present nyo ngayon or kapag kasabi nyo ng suggestions nyo, ay pwede nyo diretsong isend na agad sa JC or kay Step at kay Gladys para ma-note na nila. So start tayo kay Lorraine. Go, Bebe. Good evening po. Audible. Yes, Bunso. So, ang number one activity po na maisasuggest ko po na pwede nating i-include po sa POA ay tungkol po sa mental health po. Kumbaga parang pwede po itong i-implement every after semester or during the mental health month, which is May po. Ito pong activity na to ay to regulate emotions, wherein yung mga students magkakaroon po ng safe space booth na pwede pong i-comfort ng anyone or kung sino man po ang mag-o-open. Tapos pwede po silang maglagay dun po sa, halimbawa po ay box, tapos meron pong piece of paper, tapos naka-crumpled po yung paper, which ang laman po nung papel ay yung isinulat ng isang student na heavy emotion or unsaid thoughts po na hindi niya kayang i-open to anyone. Kumbaga, magsisilbing labasan po ng sama ng loob yung papel na yon. Tapos
Tapos sinasuggest ko din po na magkaroon po ng meditation for students kapag po in-implement po natin tong activity na to. Tapos pwede rin po tayong maggawa ng arts dahil alam ko po na in some way we express our emotion through arts po. Gaya po ng mga face painting, hand painting, or yung painting po na halimbawa po ay hand painting. Tapos meron pong suot na shirt yung mga students. Tapos pwede pong pag hinag po yung student, babakat po yung paint dun sa damit. Ganun po. Tapos for funds naman po, pwede pong yung student ay mag-donate ng clothes. Tapos pwede pong ibenta through online or any social media form. Para lang po ma-raise yung fund. Yun lang po. Thank you. Go po, kuya. Hello. Audible. Doon sa sinabi mo na pwedeng mag-donate ng shirt, ng t-shirt, or for example, ay mga, let's say, short or mga pre-love na nagamit na dating sinusuot ng body. Kasi ibebenta natin, yun ay for marketing, tama ba? Apo. Uy, bebe, good idea yun. Kaso, paano natin siya ibebenta? Like, isasama ba natin siya sa pangalan ng org or hindi? Sige, i-take note natin yon, Bebe Gladys, yung pang-marketing na yon. Pwede ang gawin natin doon, halimbawa nagbigay ako ng 3 t-shirt, pero syempre tayo as an officer, i-evaluate muna natin siya kung kabenta-benta ba gaano. Kasi nga meron yung pangit na damit sa ukay na bibili pa. Pero how much more pa kapag pinaglumaan na lang pero maganda pa. So pwede natin siyang sabihin kay Sir bukas, and then ang gawin natin, halimbawa si Gladys nagbigay ng 3 damit. Nabenta natin 3 damit worth of 50 each. Pwede natin siyang bigyan ng kabahagi. Pwede natin siyang bigyan ng kabahagi, and then the other side, may balik sa atin. Kung sabaga, may balik na funds sa org. Maganda yun. Go, proceed wala ka nang sasabihin, Bebe Lorraine? Wala na po. Okay. Okay din nga yung mental health na yun. Kaso, ang problema lang, saan natin isisingit. Pero yun, sige. Next tayo kay Reggie. Kung meron, one-roll ko kayo at halimbawa malapit na ang pangalan nyo at tatawagin ko na kayo. Before kong tawagin ang pangalan nyo, mag-chat na lang kayo sa chat box kung kayo ay may i-share or wala. Para at least mag-move na lang ako sa another officer. Go, Bebe Reggie. Kung meron man, go. Hello po, audible po ba? Sorry po, medyo maingay ang background. I-release ko lang po yung concern Oo, bunso. about po dun sa mga first year po. Since sobrang dami po nilang load during first year, at para pong sa napansin po namin, parang nakaka-affect po yung parang mga may big roles para maging irregular student. So, ang naisip ko po sana, yung sa batch gov po kasi ng first year, di ba po, 2 president, tapos doon may mababawas na isang batch gov. Tapos, parang yung isang president doon, magiging 2 po yung role niya. So, ang isa-suggest ko po sana, kapag po naging batch gov po yung isang president, ay yung nanalo pong president sana ang maging president na nung mismong class. Tapos yung natalo pong vice president sa election, yun na lang po yung vice president. Para po hindi hindi masyadong madami yung load ng sa batch gov. Dahil para po yun din po ang nagiging cause para maging irregular student, saka po parang nakakaano po sa mental health po nung batch gov. Tas ang next suggestion ko po sana, hindi ko lang po masyadong maisip kung paano ko po siya
explain ng ano. Pero yung tutoring po sana, yung sa mga students po na may para pong problem sa isang ano. Kasi parang ngayon po kasi sobrang daming cases. Tapos parang nahihirapan po talagang makakatch up yung mga students. Although ginagawa naman po nila yung mga part nila. Pero parang syempre parang nahihirapan pa din po. Tapos ang naisip ko sana po ay magkaroon tayo ng tutoring sana kahit online lang. Ganun po. Yun lang po kuya. Okay yan, thank you. Oo nga, pwede naman nga natin gawing i-intact na lang yung tutor sa ating mismong program. Tapos, hanap na lang tayo ng selected student. For example, first year, hanap tayo ng... Mas maganda kasi ang magtututor ay yung ano, yung kaklase din nila na maalam kasi andun sila sa topic na yun. Kung sa baga, for example, yung DE, kung second year first sem ako, nagtitake ako ng DE, mas kaya kong ituro ng ayos yung DE kasi tinetake ko siya, di ba? Doon nakapasa na ako, mas madali mong maituturo ang isang subject kung sabay yung tinetake siya. Ayun, kung halimbawa third year ang magtuturo sa first year, in some point, aaralin pa din siya ng third year kasi 'di ba? Kahit naman ako halimbawa or yung mga matatalino sa amin, pag anuhin mo ng differential, kalimot na din, diga? So, yun. Pero, go tayo doon. Ite-take note din natin siya, Bebe Gladys. And step. Thank you. Proceed tayo kay, ay, since wala si Josh, di ba? Opo, kuya, wala po. Wala si Josh. Oo. Sige, magbabaybay na lang ako dito sa screen. Start ako kay, pababa na lang tayo. Kay Andrew. Good evening po. Rinig po. Oo, bunso. Go lang. Sige po. Yung sunod ko po kagabi kay Kuya Randy na regarding sa POA is yung parang hindi naman po sa totally bagong activity. Pero kasi natandaan ko nung ako ang first year ay nung first day ay parang winelcome kami ni Ate Lord. So, if kaya po natin, gawin din po natin sana sa mga first year para sila lang po ay ma-orient regarding sa kung ano ang ating program kasi ang ating program nga po ay hindi ganun. Kasi ginawang yun ni Ate Lloyd ay parang malaking factor kasi nung time na nag-orient siya is parang nagkaroon din ng sharing ng mga experiences ng ano. So parang somehow may naiiwan sa mga first year na parang may panghahawakan sila na para wag mag-shift or para magpatuloy lang. So I think it's a big factor kung magagawa din sana natin yun. At sa unang araw pa lang is mapapa-feel na natin sa mga first year na may org sila na pwedeng kapitan at sandalan. So, yun po, yung isa kong suggestion, yung first year, first day sa Lubong. Tapos, parang addition naman po sa mga existing na activities is sa breaking barrier. Gusto ko po mag-suggest ng parang music video competition. Yung parang sa, I don't know kung sa SSC siya or sa COE, yung ANV, yung Amida na something competition na yun, is parang maganda lang siyang i-adapt sa breaking barrier kasi parang it somehow um, parang masaya naman sa gawin kasi parang ipapakita doon kung paano mo pwedeng mabreak ang barrier tapos magre-recreate ka ng music video. Tapos magiging competition po siya through section. Tapos regarding naman sa pagkukunan ng mga funds, ang only thing na naisip ko is mag-launch ng merch na mga t-shirt or yung mga tote bags yun para lang somehow may mapagkunan po tayo ng funds. So, pag nag-release po tayo ng t-shirt, is syempre, lalagyan natin ng tubo. So, yun lang po as of now. Thank you po and good evening.
Okay, thank you. Andrew, isasan mo ulit yung docs mo kay ano ha, kay na Gladys para mabasa din nila ng full. Mhm. Noted po kayo. Thank Doon you sa po. sinabi mo doon sa first year, doon sa sinabi mong salubong-salubong eme, alam mo gusto kong idagdag sa orientation pa lang or kung tayo magkakaroon ng orientation together with body kasi departmental orientation, ang nangyayari lang is mabilis lang, pahapiyaw lang. Sinasabi lang ang mga depth chair, mga subjects to be taken, yun lang. Pero, ang nakakalimutan lagi, every time na nagkakaroon ng orientation, is yung mga prerequisites, which is hindi alam ng mga bata na, ay, pag ito pala binagsak ko, hindi ko to matetik. Ito pala pag binagsak ko, another 1 year ako sa BSU. Ito pala pag binagsak ko ay ano lang, okay lang kasi pwede kong i-summer. Yung ganon, dapat knowledgeable lahat ng mga magpe-first year na ay ganun pala ang consequence kapag nagbagsak ng subject sa BSU sa ating org. So yun, maganda yung i-add sa sinabi mo sa iyong first salubong anime. So ayun, send na lang ulit kay na Gladys. Thank you, Bebe. Kay Jana na tayo kung si Jana ay merong pahayag sa buhay-buhay dyan. Um, this is such an honor. At, ang suggestion ko for POA is, yung, di ba may breaking barriers tayo. Ang sa akin, ang gusto ko naman about yung, another event for food safety naman. Kasi yung food safety, marami siyang, topics na under. Nung second year kasi kami, medyo ako diyan, nabengga ako ni Ma'am Grace. Kasi ang dami niyang kailangan intindihin tungkol sa spoilage ng food or kahit sa pwede din i-connect ang contamination since malaki yung sakop ng food safety. And gusto ko rin i-add yun kasi parang mas may matututunan or mas may makukuhanan ng mga juniors for their upcoming thesis din. Kasi medyo siya malawak for yun lang naman, Randy. Yung parang ganon, yung parang siya, breaking barrier type, pero more on food safety. Yung buong topic na and all. Yun lang naman. Okay. Since ang atin naman ng mga subject ay puro ganun nga. Oo. Laging Ay, line sa ganun. medyo nakakalito, diba? Kasi ang dami niyang kailangang sauluhin or madami kang kailangan tandaan. And baka maging way siya para makahanap din ng topics yung ibang junior. Wala naman. Thank you for that wonderful question. Ay, go. Thank you. Sige. Ang iba baka may naiisip dyan habang tayo nagkakaroon ng meeting. Kasi ako, nakakapag-add notes ako habang nagmi-meeting tayo. So, hopefully, ang iba ay meron din at ma-share. Eme. Yan, thank you, Jana. Baba tayo kay Bebe Gladys. Good evening po sa lahat. So, yung naisip kong suggestion, siguro yung parang, alam niyo po yung parang informative videos kada batch or kada section na kumbaga pinopromote ang FE kahit sa social media para po mas malawak po yung info na nalalaman natin. Kunwari, kailan po nagsimula yung FE? Kasi kakonti lang nakakaalam nun. Tapos, sino po yung mga part ng mga under ng food engineering, sino po yung mga laging nakaka-partner, ganun po. Then, yung pong video na yon is, pwede po natin siyang gawing pa-contest po sa mga students para po magkaroon ng engagement din po siguro sa ating mga social media accounts po. Yun po. Okay, yes. So, thank you so much. Hindi ko na ipapasan sa iyo yan kasi nasa iyo na. Charing. Thank you, Bebe. Down tayo kay Step. Kung sa Step ay meron, go. Hello po, good evening po.
Ang naisip ko po ay para pong kapareho po ng kay Kuya Mark. Yung pong first day sa lubong. Tapos, ano po siya, para pong, may org na booth po. Org fair booth, parang ganon. Tapos, parang doon po pwede po doon pumasok yung mga merch po natin. Para po yung sa first years. Para pong pang welcome po. Tapos, meron po tayong booth na pwede po doon natin lalagay po yung ating mga merch. Tapos, ang problem lang po doon is wala po tayong funds, tama ga po. Sabi po last meeting, wala pa po tayong funds, yun lang po ang magiging problem doon. Tapos, sa mga kaklase ko po, may nagre-request po na sana daw po sa next na org, na sa next na mag-lead po mga officers, magkaroon po ng FE Sport Fest. Yung po mga, gusto po kasi nila ng sports na volleyball po kasi po, gusto po nilang makapaglaro kahit minsan daw po makasali. Kasi hindi po sila makasali sa mga intrams, ganun po, kasi hindi daw po sila nakukuha. Yun lang po. Thank you so much. Ano bang unahin ko sa sinabi mo? Sige, yun na lang sa mga palaro. Ang iba kasi, nakakapagpalaro sila, departmental kasi yun. Like, hindi kayo, ang alam ko, hindi kayo papayagan ng mga DCAA peppermahan kung by program lang yan. Halimbawa, tayo lang food engineering, especially kakaunti tayo. Ang alam ko ay departmental yan. For example, di ba ang IE, meron silang ganun. Is ang IE kasi ay mismong department mismo. Sila isa atang program na sila din ang kumakain ng isang department nila. Kaya sila talaga payag ng payag kasi ang dami nila. Ayun. Pero yun yung isa sa ating isasama sana sa POA na ire-raise bukas kay Sir. Yung MMS Sports Fest kay Number Lush. Yun. Yun daw meron na dati ang department, ay di baka maibabalik natin. So, try natin na tayong FE ang mag-engage, at isama natin siya sa POA. Kaya bukas, kailangan maano yan, yung libre po may Petro. Kaya bukas, kailangan ma-present natin yan, yang sa paglalagay ng Sports Fest kaya na may Bebe pa take note ako nung ilalagay natin sa Sports Fest MM. Ayun. Ay, before ako mag-continue pala, tomorrow, kung makakahiram tayo ng PPT, then magpe-present tayo through PPT. Through PowerPoint pala, projector. Pero kung wala naman, magpiprint ako ng copies ng PPT na ibibigay sa inyo and kay Sir. Pero hopefully, may projectors. Meron naman yun for sure kasi nga, wala namang nagkaklase bukas. So, tomorrow din, or mamayang gabi, magbibigay ako ng assignment kung sino naman yung magdi-discuss tomorrow sa meeting natin with Sir. Kasi hindi talaga ayoko talaga na ako lang, or si Step, or si Jana lang, si Andrew lang, or si Step and Gladys lang lagi ang mag-take over ng meeting. Gusto ko lagi nakakaimik ang lahat. Kaya kung makikita nyo sa prayer, gusto ko iniisa-isa ko kayo para at least nakakaimik. At nafe-feel nyo na ay nakukultivate din kayo dito kasi hindi lang si President yung naimik, pati ako. Yung ganon. Sige. Thank you, Step. Next tayo ay kay Sai. Hello po. Audible po ba? Yeah. Yes, Bunso. Simulan ko, marami akong sasabihin, pero simulan ko po muna sa POA po. Yung sa Feskuhan na event, which is yung last year kasi nagkaroon siya, para lang siyang Christmas party kasi for officers, tas nag-gift giving lang. Pero hindi nga ako naka-attend that time kasi medyo busy na. Pero yung event na yun, parang I think much better siya if hindi lang siya para sa officers but for the entire student body. Kasi tapos mas maganda pa if para magkaroon ng significance or para ma-reflect natin yung two spirit of Christmas ay parang exchange ng gift na included lahat yung student body. Parang for example, itong gift na to will symbolize na you deserve this gift. Tapos, kasi syempre, na-overcome mo ang SEM. Parang ganun, para
ma-feel ng student body na even though, for example, wag naman sana, na-ireg sila o kaya binagsakan ng subject, they still feel the recognition and like valid sila kumbaga. Tapos, next naman is yung sa Breaking Barriers na event. Yung last year kasi nag-focus tayo sa LGBTQ+, which is good naman. Kaso, medyo nakalimutan natin yung breaking barriers. Barriers ay marami tayong barriers at parang last event ay napag-iwanan siya. Parang mas maganda if bibigyan natin ng deeper meaning at relevance yung breaking barriers at ma-access niya pa yung a wider audience kasi actually sa school ay meron din mga language barriers, physical barriers, mga psychological, cultural. So, it will be better if like, ayun, i-recognize siya lahat, i-advocate siya lahat. Then, pumunta naman tayo since pleasure ako, sa naman tayo sa budgeting, mga ganyan, income generation. First of all, yung sinabi hindi ko maalala kung sino nagsabi yung sa first, yung parang ibibigay yung merch, like yung, for example, yung sa Pamaypay sa first year, actually hindi ko lang alam kung kaya ng budget. Kasi as far as I know lang, parang mostly 1,000 plus na lang ang remaining fund. So, medyo delicads kung mag-ano tayo agad ng ibibigay sa kanila. Medyo mahihirapan tayo. So, I'll just suggest na lang na i-move siya sa next event natin na face-to-face para meron pa tayong time na maglikom ng pera from reg fee, ganun. Tapos, for income generation ay actually galing to from someone na nakausap ko na so yun, na officer din siya from other org, na finance officer siya yun. Sila daw kasi ay galing from zero na budget and nakalikom sila ng kapag pag-alandi kami makukuha ka kahit di mag-work ka na. Parang, ayun, nawala tuloy ako. Wala sila, tapos naka-earn sila ng 20k ata or plus. Yun ay galing sa merch, tsaka, for example, organizational t-shirt o kaya merch pa. Tapos, kasi yun, ang parang lumalabas kasi every time pag magpapagawa ng mga ganun sa Ambigram, ay for example, magpapagawa tayo ng 100 plus na t-shirt, ay, papagawa tayo ng 100 plus na t-shirt, possibly meron yung 20 na libre. Parang ganun kasi ang nagiging setup doon. So, yung 20 na yun, ay parang income na natin kasi ang babayaran naman ng body is yung mismong unit ng kung ilan ang bibili nila. So yung libre na yun, ayun na yung parang magiging income na dagdag sa atin. Tapos suggest ko lang sa mga merch katulad ng sa ibang orgs na sister orgs natin, yung mga tote bags, mga like pins, di lang yung pin natin sa ID. Like marami pa yung mga pin na bilog or even stickers na pwede magpagawa sa Techcom. Pero sorry kung medyo mahihirapan ang Techcom if magpapagawa pa man tayo. Pero parang yun lang, cute-cute lang. Like, ngayon kasi parang medyo trend na yung mga anik-anik na kung ano nilalagay sa mga So, if i-apply natin mga marketing trends sa ating org, possibly magkakaroon tayo ng income which is makaka-help talaga. Tapos, in terms of budget management naman, dapat yung budget proposal ay strictly followed. Kumbaga kung ano lang ang nakalagay doon, it's either less doon ang magastos, kaya 1,900 lang, or yung saktong 1,000 lang ang magagastos. Though meron talagang may mga sometimes na biglang may gastos, ganyan-ganyan. Hindi naman may iwasan yun. Pero, mahihirapan kasi tayo, lalo na, yun nga, konti lang kasi ang budget ng tira. So, mahihirapan tayo possibly magkakaroon ng negative sa budget. Huwag naman sana, possibly ka talaga, if hindi tayo susunod. Tapos, next is dapat yung
yung mga resibo ay dapat yung totoong OR, hindi yung papel lang nakasulat. Kasi lately yung sa accomplishment report ay natanong kami dyan dahil ang daming resibo na nakasulat daw. Paano namin mapapatunay na totoo yung resibo na yun at hindi lang sinulat ng kung sino-sino. Kasi syempre, like, nakasulat lang ang date mo tapos kung anong binili mo tapos pirma. Di ba parang questionable siya? Though nalusot naman, pero next time daw ay sana yung totoong OR na. Tapos, dapat sa event ay no receipt, no reimbursement na tayo. No? Dahil, yun nga, kailangan pa kasi natin i-make sure na yung nagastos na yon sa bagay na yon kung ano man yun, ay talagang nagamit sa event. Kasi, syempre mahirap din naman na gumagastos tayo para sa wala, lalo na't onti na nga lang ang budget natin. Tapos, yung sa, ayun, next is yung sa sponsorship. Actually, medyo dito kami nahirapan this last year kasi ang sponsorship ay ina-assign lahat sa finance committee, pero ang ginagawa lang kasi ay maglagay ka ng mga possible na sponsors, tapos gagawa natin letter, papadalhan natin. Pero ending ay maglalagay lang sila, tapos hindi natin alam kung talagang napadala nila yun sa ano. Like, nagawan sila ng letter, pero hindi natin alam kung napadalhan talaga nila yun sa client or dun sa mga sponsor na nilagay nila or nakausap ba talaga nila. Kaya, laging onti lang ang nakukuha natin for sponsors every event natin last year, dahil nga ganun ang nangyayari. Tapos, yung sponsorship kasi isa yun sa mga malalaking big deal talaga. Kasi, dagdag yun sa income, possibly makakuha ka ng most likely 2K pataas kada for example, food business, ganun. Kung hindi tayo magta-try na maghanap talaga, medyo mahihirapan tayo kasi, yun. Tsaka, ang event naman natin usually ay medyo related sa food. So, for sure, mayroon talaga mga food businesses na magpa-partnership or kahagat dun sa sa ating plans, ganun. Mostly yun na lang. Pero yung add ko lang din pala dun sa Misa Sports Fest. Dinig ko kasi before nung umattend kami sa event ng METI, ay parang nagsasabi sila, hindi ko pa sure ha, pero parang want nila ibalik. Hindi ko alam kung yun yung sports fest na pang buong chemical department. Kasi parang want nila gumawa ulit ng event na pang departmental. Though hindi ako sure kung yun yung sa sports fest na sinasabi kanina. Yun lang po. Thank you po. Ayan, thank you so much, Sai. May tanong pala ako. Dun sa sponsorship, kasi medyo ligaw ako dito. Paano kayo nakuha ng sponsorship? For example, Potato Corner. Ano po, bale, first, if like face-to-face siya pupuntahan agad-agad, like magtatanong mismo dun sa pwede po siya magtanong mismo sa titinda if paano ang process nila sa kanila mismo, kung paano sila nag-process ng ganun. If may way ba sila. Or pwede natin sendan mismo ng letter yung like FB page, ganun. Kasi yung, for example, yung naghanap last year, yung nagbenta ng shawarma ata yun. Or yung sa noodles, ayun. Parang existing na yung event, may event na ongoing, parang inas lang namin siya ni Kuya Manase. Kung paano namin kayo makukuha sa event namin na ganito, paano namin kayo na makukuha na magbenta dun sa sa event na yun. Tapos, yun na, magbibigay na sila ng details nila, contact details, tapos pwede nyo pag-usapan ng plans, ganun. Tapos, pag may sumagot naman sa mga emails or letters na pinadala via Facebook page o kaya emails yun. Possibly, may nangyari din last time na
nag-set sila ng meeting dun sa set na place na yon or dun sa establishment nila. Tapos pag-uusapan nila yung plans kung magkaroon man ng kaayunan sa ito ganyan. Yun, seal ang deal. Yun po. Okay. Kasi ganito. Um, in order kasi para maka-gain tayo ng trust nila na ay sige, go ako sa mga batang ito. First ay dalawa dapat formality ang maibigay natin. Una yung letter of formality kung magsasend tayo ng email sa kanila na parang ini-invite natin sila as a sponsor and ano yung pwede nilang gawin, ano yung pwede nilang itulong, and pwede sila magtayo ng stall if ito ang ating event. And then, yung next formality ay yung presence natin doon sa mismong shop. For example, yun yung sinabi ni Sai, na pwede makipag-meet up sa owner. So, hindi kasi talaga magandang tingnan kung tatatlo ang kakapulungin ng isang owner. For example, ako kasi lagi nade-direct dito sa amin ng mga pageant. And talagang nakikita ko na ang pangit, ang onti ng bigay ng pera ng isang sponsor kapag kami ay dadalawa-dalawa lang o tatatlong naglalakad ng sponsorship. Pero one time, naglakad kami ay kasama namin ang dami namin. Isang bagsakan may nagbigay 24K. 'Di ba? Imagine nyo doon, yung hiya lang kasi ng isang tao na magbigay ng small amount pero ang dami nyo, mahihiya sila. Pero kung tayo ay andon, majority, alam mo yun, yung parang hindi na sila makakahindi kasi andun na kayo eh. Kung halimbawa magbigay man ng onting pera, okay na yun kasi sa natin pupulutin for example ang 500 pesos, diga? Yun eh. Kaya mas maganda, lagi available sana ang lahat kapag mga ganyang event na. Para at least makita ng mga sponsors na ay talagang hindi ako pwedeng humindi dito kasi talagang nag-abala na mga bata ng oras. Ano? So, ayun. Andito ba si Manase? Ay may sabihin ka, wala. Pag-core? Wala na naman. Sige. Ay, sunod tayo. Pero Manase, kung may sasabihin ka pa mamaya, pwede kang humabol ha. Sunod tayo kay... Start na ako sa pinakadulo ng screen ko. Mary Joy. Hello po, good evening po. Audible pa. Yes, bebe. Yung sa akin naman po, hindi pa po siya, hindi, may mga naiisip po ako, pero to follow na lang po yung finalized proposal ko po. Pero naisip ko po yung something new na entertaining, engaging, parang makakahinga tayo while studying, hindi yung another isipin na naman. Pero napipicture out ko na din po yung medyo yung mga sinasuggest, yung mga long-term na mga ideas. Pero if may maisip na lang po ako about dun po sa mga ideas nyo na idadagdag or for enhancement, ay inform ko na lang po kayo. Thank you po. Okay, thank you so much. Ayan. Ayun nga, since nakita ko si Mary Joy, nakita ko naman na yung aking DSLR ay okay pala at nagamit ko pa pala siya at maganda pa pala siya, ay pwede ko naman siyang ipahiram sa ating mga event para at least hindi naman tayo naka-cellphone habang nagpipicture sa gilid-gilid. Ano eh? Ayun. Ano daw? Oo, tuloy yan. Mamaya tayo dyan. Isama mo yun sa discussion mo. Hala, oo nga. Rain, sorry. Sorry. Go, may sasabihin ka ba? Uy, apaka-eme mo, go. Hello po. May audible po. Yes. Ang sa akin naman po, yung parang kay Ate Reggie po, yung sa tutoring po kasi po meron pong nangyaring parang tutoring last sem, pero hindi po siya gano'n naging consistent. Parang ang much better po ngayong ma-implement is yung much consistent po kasi po last sem po is
parang as far as I remember po ay after po ng midterms natapos na po yung tutoring tsaka po yung mga pagpo-post ng meron po kasing page dati wherein doon po pino-post yung mga practice exercises na mga practice problems po, yung mga sample problems na sasagutan. Parang yun po, parang maganda po siyang ibalik. Tapos kung sakali man po sa second sem, meron po mga subjects doon like physics, mga integ. Ayun po, parang mas maganda rin pong matuunan po ng pansin para po maiwasan din po yung pagiging erg kasi po nung first time po parang mas mataas po sa 50% yung hindi nakapasa sa amin sa difficult. And yung pagpo-post po ng mga practice problems sa page na yon is mas nakaka-enhance po sa skill sa computation, mga ganun po. Tapos gaya po ngayong second sem, meron pong mga lectures like si Sir Andrew po, si Ma'am Kim, may mga lectures po sila na parang own way nila ng pagtuturo yung tinuturo nila sa lecture na yon. So parang mahirap pong makahanap sa YouTube ng mga almost ganong technique yung mga ginagaya po nila Ma'am Kim. So parang ayun po, maano din po yung tutoring like para po maiwasan nga din po yung dagdag 1 year sa VSU. Yun lang po. Thank you po. Okay, ayun. Ang naisip ko naman doon, pwede naman kasi tayo makipag-collab sa mga prof. Ang mga prof naman kasi ay magbibigay yan ng mga learning materials. For example, yung PPT nila na pwede natin kunin yon, pwede nating mag-ask sa kanila ano yung ginagamit nila, ano yung possible way, pwedeng gawin natin yon. Kasi ang wala lang naman sa prof ay yung availability. Ngayon, kung may availability ngayon ang mga mag-tutor, possible, so pwede makipag-collab sa prof at ituloy ang tutoring, So yun nga, mas maganda nga na ang tutoring ay within AFES. Para at least wala tayong limit, anytime pwede nating ibalik, ganon. Okay, sunod po. Thank you, Rain. Thank you. Thank you, Mary Joy. Sunod tayo kay Christine. Good evening po. Rinig po ba ako? Yes, Bebe. Bale na-discuss na ni Andrew yung gusto ko sanang madagdag yung about po sa POS. Ang po kasi parang hindi ko po tanda kung parang first year ata po yun, merong sariling orientation ang AFES. Sana parang maganda po sanang ibalik yun and dun po mapasok yung full-blown discussion of POS and yung mga kaakibat pong kunwari po katulad na lang dun sa pag kunwari naging ereg tapos lumampas sa years of residency ang isang estudyante sa BSU, magkakaroon po ng tuition, di ba po? Gusto ko pong maging aware. Yun po yung yung parang aim ko. Kaya po katumakbong gusto ko pong maging aware ang mga estudyante na dun sa kanilang inaaral, sa kanilang yung kung ano po yung pinapasok nila sa college na to, sa course na to, sa program na to. So, yun po. Sana maisama yung sa POA, yung orientation po ng mismong AFES para po dun madiscuss yung sa POS, yung mga transfer, shifting, ganun po yung mga pag-ireg po, kanong ginagawa, yung pag-aayos po ng POS, para hindi lang po ang batch gov ang gagalaw sa paggagawa, para aware din po sila na pag kunwari bumagsak sila sa subject na to, madali na po nilang malalaman kung ano yung sabit nila, para hindi naman po sila walang alam sa sa mga sa kanilang tinitake, yun po. Tapos po naisip ko din po yung parang sa AFES
orientation, or hindi ko din po alam kung saan pwede to isingit, pero maganda din po na ma-discuss yung parang roles po ng every officers ng AFES, or kahit po before yung election, parang ganun po, para po ma-aware sila sa mga ginagawa po ng officers ng org natin. Kasi po mas magandang aware sila, kahit hindi naman po sila tatakbo, pero mas maganda pong aware sila sa mga ginagawa natin para po hindi po sila, parang may alam po sila sa nagiging takbo ng ating org, na hindi lang po tayo paggawa ng ganyan, pa-event, ganyan. Alam po nila yung nangyayari sa atin. Tapos po, naisip ko din po yung sa data bank naman po, ito po ay hindi ko po alam kung paano i-implement. Pero naisip ko, pwede pong magkaroon po sila ng parang ang estudyante po ang mag-fill up ng informations na needed ng ating org para po sa ating data bank. Instead na ang kakalap po ng datas ay yung mga batch gov, yung mga officers, para po less hassle po sa atin, less work, kumbaga, para hindi naman po sobrang dami ng gawain natin. Yun po, yun lang yung naisip ko. Yun, pwede po yung sinabi ni Gladys, yung ganun po. Para mas maganda pong aware sila kaysa wala silang alam. Yun lang po. Thank you po. Oo, pwede nga tayo mga halimbawa mag-pin post ng ganyan, mga person in contact. Oo, pwede yan. Sige, noted. Pasend na lang ulit kay Gladys, ha. Sunod tayo kay Chloe. Hello guys, yung akin ay sa tickler. Ala? Yung tawag dito, bali naman siya, activity siya, under ng orientation. Pwedeng exclusive sa FE or sa CHEDEP kasi hindi pa sure kung anong may implement. Tapos yung tickler kasi, dun sa batch namin yung tumigil. Ang alam ko wala na yung lower years. Ang tawag dito, hindi ko naman siya nagawa din ng maayos, pero maganda kasi siya activity para makilala ng bawat students. Yung mapa seniors, juniors, ganun. Lang naman siya, notebook siya, tas parang namin nun, may picture yun sa unahan, sarili nating picture, tas nakadepende siya sa team. Though pwede pa naman to mabago kasi baka may mga shy type, 'di ba? Ay pakita yung mukha dun sa notebook. So mapapag-usapan pa 'yon. Tapos dun sa notebook nakalagay yung mga name section. Dati may mga social media accounts pa. Tapos yun yung parang madami pa yung nakalagay, hindi ko lang maalala, alalahanin ko na lang. Tapos yun yung way para mas makilala and maka-interact yung ibang students. So, 'di ba? Yun nga yun dati, palaban dati. Tapos ayun. Usually ang alam ko meron nito ay lower years kasi mag-a-approach yun ng seniors, tas yun chikahan kineme para may interaction. Kasi din, to be honest, wala din akong kilalang lower years maliban sa officers. Kaya naisip ko siyang ibalik. Tapos next naman ay yung sa activity card. 'Di ba last year ata siya through G-Sheet para maging tracker. So what if naman, gawin siya parang printed tas tatatakan. Bawal siya mawala, like may multa pag nawala yun. Para matrack if ever tumutulong per committee, or pwede rin siyang tracker for every students kung na-attend ba ng events. Tapos, yung isang option doon, pwedeng nakatag na sa portal, tas saka i-untag. Or pwede naman na after pa ng lahat ng events, tas saka sila itatag sa portal, ganun. Bahala na ka na mag-options. Isasend ko na lang din para pag-usapan. Ayun lang. Ayun, perfect. Go. So about stickler, oo, kailangan nating ibalik 'yan kasi nga alam niyo mga bebe, nung time namin, kaya ang bilis naming nakilala sina Ate Lourdes, ganyan, sina Ate Hana, kasi nagtitikler kami. Ang nangyayari kasi doon, kinokompleto namin padamihan, ganyan. Kasi nga, ang issue that time is may multa or may kailangan kang gawin kapag hindi ka nakamit ng certain perma ng mga seniors mo, which is pwede natin gawing way yon para matakot ang mga bata na ay kailangan naming makapag-perma at least 70. So mas maganda yon
Okay, Kuya Mark, go. Pwede naman nating igaya sa electrical engineering department kasi yung tickler kasi nila, 'di ba nga kadamihan ng perma. Tapos kung sino yung may pinakamaunting perma, parang may multa yon na kunwari ay isang rim ng short bond paper. Pero yung rim na yon, kumbaga iikot na lang yon sa mismong body natin. So kung sinong kailangan magpa-print, pwede naman nating ibigay din yung paper, ganito ganyan pag magpiprint sila. Oo, yun nga. Maganda nga talaga, bigyan natin ng totoong para punishment para at least. Pero yung punishment ay pag-iisipan natin ng mabuting mabuti kasi alam natin ang mga tao ngayon super marereklamo. Kahit siguro isang pirasong ballpen ay magrereklamo sila. So yun. Sa pag-iisipan natin mabuti yan na hindi makakasakit ng damdamin at bulsa. Ayun. So, ang gawin natin, yung tickler na yan, i-push natin yan. Kasi nga, problema talaga ni Sir Coco ay hindi talaga nakikilala ang lower years. Yun. So, hopefully ay maibalik natin ng ayos yan. And ang isang kong suggestion dyan, before kasi, parang provided nila yung notebook na ang pangit-pangit. Iyon. So, parang what if isama natin siya sa ating fundraising? What if yung notebook na yun ay patubuan natin hanggang makapagpatubo tayo ng halagang 5 piece isang notebook, diga? Ay digat hindi na siya masama. Kasi fundraising na din yun. Huwag nating mamaliitin yung pisong tubo kasi yan ay fund pa din. Wait lang, magbabasa ko ng mga chat niyo. Ayun, at saka mas maganda kasi, halimbawa, sa atin na galing lahat yung notebook, bibilhin na lang nila para uniform. Kung sa halimbawa, okay, mag-a-announce tayo, okay, naglabas tayo ng tickler. Sabihin natin, ito po ang design ng tickler, ito po ay binibili sa APES organization worth of 25 pesos. Ito po ang 25 pesos na tickler na to, ito na po yung gamitin nyo sa pagpapaikot ng perma. And kapag nawala po ito at kapag need nyo bumili na another tickler, ay another 25 pesos po. Yung parang ganon. Para at least may nabalik sa ating tubong pera. Ayan, diga. Ayun. Tapos, yung sinabi ni Chloe, ayun, yung activity card. Actually, yung activity card, pinag-uusapan na namin yan ni na Jana at ni na Andrew. Ako kasi ay may ginawang GC. Bukod yung GC natin, itong mismong lahatan, bukod yung GC ng kasama si na Sir, bukod yung GC naming 4, 5 pala, si Jana, si Andrew, si Gladys, at si Step, pati ako. Ang tawag namin doon ay Sec of Placados, ibig sabihin, mga parang secretary works. Sunod naman, may isa pa akong GC, Gov of Placados naman, yun naman ay for pagre-rely ng message kapag halimbawa direct sa akin papunta sa body, so ibibigay ko sa kanila sa governors. So ipa-follow ko dyan ang GC, wala pala akong nagagawa, GC ng financial. So kasama na yan sina Sai, yan. Tapos sunod naman GC ng directors. Yan. So ang mangyayari, magkakaroon talaga tayo ng GC separate na kasama ako para yung problema, nahahati, hindi agad lahat sa GC. Kasi kapag sa GC lahat papatamain ang problema, matatabunan yung mga announcement. Ang mangyayari, mas minsan nakakalimutan nyo na yung dapat ay pagtuunan ng pansin. Ayun lang. Isa naman ng format, for example, Finance of Placados. Ganun lang lagi. Gov of Placados, Sec of Placados. Yun lang yung mga name ng GC, kaya hindi kayo malilito. So, thank you so much, Chloe. Move tayo kay... sino pa hindi nakasagot? Alyssa. Bebe. Good evening po. Audible po. Yes, Bunso. So, yung naisip ko po is dagdag na lang po dun sa merch. Ang naisip ko po dun is magdagdag po like po yung para pong varsity jacket na may nakalagay po na food engineering kasi po nakita ko po na medyo maganda po siya, like kasi po may ganun po yung
nanay ko and hanggang ngayon po is ginagamit niya pa. Also, hoodies po and cup din po. Tapos ang target market po nun is not only sa body po natin, but also po dun sa mga alumni po ng AFES. Tapos, second suggestion ko po is yung sa printer naman po, parang nakita ko po siya sa other department po is meron po silang printing station para po mapadali sa mga body po natin. Tapos, dagdag ko lang din po if aaprubahan po yung parang isang bigayan po na 1,500. Naisip ko lang po na if ilalagay siya through Maya or bank account para po magkameron ng interest habang hindi pa po natin nagagamit yung budget. Para po kahit pa paano madagdagan po yung amount ng pera natin. Kasi po parang yung pinsan ko po is nagmamaya and meron po siyang malaking amount na sa Maya and malaki din po yung interest niya kada month. So nadadagdagan din po yung pera natin. Yun lang po yung naisip ko po. Ayan. So, thank you so much. Oo, pwede nga yun. Kasi nga, talaga nag-short tayo sa budget. Hindi ko alam kung paano tayo makaka-earn. Pero ayun, talagang dapat bawat isa may maiisip na way paano tayo makakapag-fundraising. Hindi lang kasi yan trabaho ng mga treasurer natin or ng finance ko. Kasi kapag na-short sa budget, for example, ang unang problema dyan ay yung mga finance. Pero at the same time, damay din naman tayong lahat kasi officers tayo. 'Di ba? Kahit bigyan na ng 100 problema ang finance com kasi kulang ang pera, damay din tayo kasi nasa iisa naman tayong group na tayo pa din ang nagpapatupad ng isang event. Kaya kahit anong gawin, mamomroblema tayo kahit hindi natin trabaho. So, dapat magtulungan tayo kung paano tayo maka-earn ng budget kasi isa yan sa pinaka-problema na ating And ito ay hindi ko nasan kay Gladys. So, di-discuss ko yung aking ilang naisip lang habang nagdi-discussion tayo. Ayun, bet kong ibalik at hindi ko pa kasi naranasan. Bet ko at bet naman siguro ng marami yung departmental na sports fest. So Gladys, palagay talaga nun ha para at least talaga ma-push natin bukas kay sir na what if ilagay natin to. Yan. Tapos sa orientation, magkakaroon tayo ng another orientation for FE lang mismo and magkakaroon tayo ng discussion from subjects, ano yung mga requirements na kailangan nating paghandaan in the future, ano yung kailangan nating paghandaang budget, ano yung kailangan nating let's say i-provide para makagraduate, yung ganon. Kailangan alam natin, alam ng mga first year pa lang yung ganong scenario and especially yung sinabi ko kanina, yung mga prerequisites na ano ba yung consequence kapag binagsak mo ang isang subject, dapat first year pa lang alam na yan. Second, dapat buong ACADSCOM ay maalam mag-edit ng POS, Christine. Kailangan lahat sila ay mabibigyan ng way or ng isang activity na matuturuan sila na maalam literal na mag-edit ng POS kasi hindi pwedeng ikaw lang ang maalam. Let's say dapat alam na alam mo. Ang mangyayari, ikaw ang pinaka may alam kung paano pagsasalpak-salpakin yan. Pero dapat maalam sila basics to medium ng pag-edit ng POS and idadama yung officer doon. Dapat ang officer maalam ding mag-edit ng POS. Ayun. Sunod, aside from that, yung mga merch na sinabi nyo, sana ma-push natin na sana hindi tayo maharang ng mga heads dyan, ng mga nagpapaharang dyan. Kasi nga talagang malaki ang kinikita natin dyan. And kung tayo ay makakahanap
or makakapagpababa tayo ng price ng org shirt ng pagpapagawa natin, pero makakapag-add pa din tayo ng malaking tubo na hindi naman siya ganun kahalata, why not nga? And ipupush natin yung editing ng org shirt ay i-open sa lahat ng body. And yung mapipili ay libre. So sana ay okay lang sa inyo yung part na yon. Kasi hindi naman pwede kasing pipiga tayo ng pipiga sa Techcom, ay limited lang din naman ang mga idea ng mga yan. What if meron palang mas may idea yung body, hindi natin alam. So ang gagawin natin, magbibigay tayo ng isang platform na pwede silang mag-send ng idea nila na ito po yung design ko sa org shirt. Ito po yung design ko sa merch. And sa way na yon, makakapag-encourage tayo na ay putang ina, maalam pala mag-edit yon sa may Techcom. Liga, Charis. Ayun, so at least makakatulong tayo sa mga estudyante na ma-eager na makasama sila sa mga ganyan makiparticipate kasi nga meron silang aasahan. And i-push natin yung pins, ganyan. Ang sunod kong bet ay yung piso mo, vote mo. May nagsasabi kanina, si Andrew ata yun, yung video making contest NME. Dati kasi dito sa amin sa Lobo, napaka-effective nung ginawa kong activity sa amin SSG na piso mo, vote mo. Na halimbawa, di ba ang mga IE nagpapa-liking contest sila? Na yun. Sa amin, dito sa Lobo, ang ginawa ko dati kaya ako nakapag-iwan sa office namin ng parang around 50k bago kami umalis, ay nagpatupad ako ng piso mo, vote mo. Ibig sabihin, every piso is equivalent to 1 vote. Yun lang yung hindi ko alam kung paano siya isisingit as a fundraising. Kasi that time kasi may pinasa akong letter sa office of the principal para ma-credit siya na hindi siya mag-serve as collection policy yon. Yun lang yung mahirap, paano natin itatawid yon. Pero pag yon ay na-pursue, or for example, siya ay possible na i-push dito sa college, try natin. Try natin sa first event, yung piso mo, vote mo. Na halimbawa, ang section ko, may marketing strategy yon na wala tayong nilalabas na pera. So medyo mahirap siyang ilusot. Itatry ko at magtatanong-tanong ako kay na sir ko kung paano. And then, ito ay yung sunod kong sabihin ay sinabi na ng Sir Coco, yung FE Store. Alam nyo, ang naisip ko dito na ibenta natin na talagang tayo ay bibilhan o papatukan ng mga estudyante is yung lab gown, yung face mask, hairnet, yung ganyan, yung food mask. Diba ang nangyayari kasi kapag laboratory, hingian, ay what if meron tayong ganon? What if meron tayong tissue na stock tissue, merong wipes na stock, merong stock na distilled water na lagi namang kinakailangan everyday laboratory? What if meron tayong ganun? And ang mangyayari, since may store tayo, may isa tayong lagayin sa laboratory na nandun lahat ng stocks natin at sususian natin yon. And tayong lahat ng officer ay merong duplicate ng susi na yon. And halimbawa, impossible naman na maglalab kayo na wala kayo doon, di ba? For example, may lab kami. Siyempre ako, halimbawa, merong nagkulang na kaklase ng distilled water. Bubuksan ko na lang yung si cabinet natin na merong laman ng ganong materials. And ipagbebenta ko sa class. And siyempre, meron dong tracker, meron dong inventory na okay, nabawasan ng isang face mask o minus. Okay. Gets niyo yung point ko? Diba? Kasi alam nyo, laging gamitin at laging hihingi ng face mask, gloves, o yung magpatubo tayo ng 2 piso, 3 piso, for sure naman hindi natatanggi ang mga estudyante kasi minsan, kagaya ni Ma'am Grace, kapag hindi complete PPA ka nagmaminus, o diga, pag ganung at na ang oras, kahit ang patong mo 10 piso, papalag na yung mga yan, di ba?
Ayun. At isa sa pinakagusto ko talaga na noon pa lang ay hindi ko alam kung papaano to mag-go, pero hindi din to naiisip ng iba. Puro tayong merch, eh may love gown tayo. Diga, what if magbenta din tayo ng love gown na may tatak na logo ng AFES or embroidered na logo ng AFES sa left or right part ng yung bulsahan sa chest. Diga, at naka-encode yung halimbawa AMUL. Perfect, diga. What if magkaroon tayo ng gano'n na pre-order din ng love gown? Kasi may nabibili ng mga love gown sa palengke na ang mura-mura, na good quality. Tapos papatatakan na lang natin siya. Kasi ang love gown naman, hindi naman lagi siya nilalabhan. Kaya kahit tatak lang, okay lang. Kasi minsan lang siya labhan. Diga, at least makaka-earn pa din tayo ng budget doon. So Gladys pa, ako nun, pa-take note, baka kasi mawala sa isip ko. Ayun. Ano pa ba? Ayun, yung sa calculator, ang naisip ko kasi doon is pwede nga din yun. Halimbawa yung other depths na magpapasabay ng love gown sa atin since tayo naman ay meron na halimbawa tayo nahanap na supplier. Go din lang, go since logo lang naman at last name ang ilalagay natin 'di ba? Perfect na 'yun. And then yung sa mga calculator, ang naisip ko kasi ay since ang dami talagang walang calculator at ang nakikita ko ang isa sa problema ng ating body ay yung poor calculator. Meron ako nakikita na Diyos ko yung calculator ay hindi makapag-solve ng Caltech, hindi na mag-work. Diyos ko. Yun, ang naiisip ko kasing way doon ay lahat tayong officer, required tayo na mag-register ng calcu natin, which is pwedeng ipahiram sa body. Pero, may isang kondisyon. Once na nagpatak or once na nasira, ang body ang body, kung sino yung humiram, siya yung sasagot kung siya man ay totally wrecked or may damage or may gas-gas or what, body ang sasagot. Kapag ganon. At least, nakakatulong tayo and the other side, merong tayong assurance na mababayaran tayo. Yun lang. So, sana tayo ay hindi maging madamot sa calculator kasi talaga nakakaawawa ang mga tao. And, of course, madami akong alam na pwede magpahiram ng calculator na hindi naman nagrereklamo. Ayun. So, may other concern pa kayo? Again pala, sa prom, tapos ko lang to. Sa prom, saan sasakay yung ibang officers? Yung hindi kasama sa amin. Hindi tayo pwedeng kulang-kulang, hindi tayo pwedeng late-late doon. Saan sasakay ang iba? Kina-early ng iba. Ang iba po, sina Mary Joyce, sina Christine. Paano kayo babiyahe? Sina Reggie. Okay yan. Sige, go. Okay yan. At least may masakyan kayo. And then, ano ko ba? Okay, sige, magpatid. Go. Ano pa bang nakalimutan ko? Sige ko muna Kuya Mark, baka may malala ako. Go. Regarding sa preparation ng event, lalong-lalo na sa technical committees at sa lahat ng committees, sana kung sino yung pinaka main head tsaka yung main co-head ng event is magkaroon ng proper communication within the communities kasi naranasan naming TechCom one time na event na di ko tanda kung second year kami or third year. Nagkaroon kami ng isang task tapos ibinaba siya from other committee na kami na daw mismo yung gagawa pala nung ganon. Pero yung binaba naman sa amin na task ng main head or nung head ng event is hindi naman nakalagay yung task na yon. Kumbaga ang sa akin lang is
kung talagang sa inyo binigay nung pinakang head ng event yung task na yon, is sana naman ay kayo na mismo yung gumawa. Kasi hindi naman laging all the times na parang pag in terms of editing is techcom lang or technical committee lang yung gagawa. Siyempre lahat naman tayo aware naman na may Canva. Alam naman natin na nakakapag-layout nga tayo ng PowerPoint sa Canva pag may mga reporting sa mga courses natin. So, hindi na kailangan pang ibaba pa sa technical committee when it comes sa editing kung sa inyo naman talaga binigay yung specific task na yon. Tapos, in terms of tracker naman, especially sa TechCom, kasi aminin man natin at sa hindi, ang sa TechCom kasi, iilan lang yung nagawa. Tapos, ang transparency pa is sobrang lala na ang nadating sa mga profs ay iisa lang naman yung nagawa. Ngayon, mas maganda sana kung may transparency tayo sa lahat ng committees kung sino yung nagawa. So, sa mga pipiliin yung heads and co-heads, is sana alam nila sa sarili nila or alam nyo na transparent sila when it comes sa mga gawain. Kasi, nai-invalidate yung mga efforts ng ibang members ng committees kung ang napapansin lang naman is yung isang specific na taong yon, which is ang sama naman ng dating kasi marami kasing nagsisirculate na chismis na nakakarating sa ibang years, sa ibang department na ganito ganyan ang committee ng office. Tapos in terms naman ng masyado ako maraming sasabihin. Sa ano naman, yung dito sa pagkuha ng participants sa mga events, mas maganda siguro kung, kasi ang nangyayari kasi sa mga events natin, kagaya ng mga photo essay, mga ganito ganyan, is walang proper na yung pagbababa ng letter. Sana is magkaroon man lang ng letter na may perma ng program chair or ng kung sino mga personnel yung assign doon. Tapos mailagay din doon yung conclusion or yung yung conclusion ng isang batch or ng isang block kung merong hindi sasali. Kasi ang unfair naman sa ibang blocks na merong representative tapos yung isang block is walang representative. Parang ang nangyayari is imbis na per block ang representative, nagiging per batch na lang. So, nasan yung competitiveness ng per block. So, mas maganda sana na magkaroon ng proper letter tas may consequence yung isang buong block kung meron silang hindi isasaling representative. And then, kung may sasali naman, is pwede naman siguro din tayong maglakad ng letter sa mga course subjects, sa mga course teachers nila or course professor para magkaroon man din ng incentive yung sa mga sasali. Gets mag-aamol mga pinagsasabi ko. Kasi ang hirap talagang kumuha ng representative kasi ayan si Jana, hirap na hirap yang kumuha ng representative sa O1 sa block namin nitong third year ng first sem. Kasi wala talagang willing sumali. Kung meron mang sasali, isapilitan pa, tas ang output pa is may mapasa lang. So, mas maganda siguro na magkaroon ng proper letter, tapos ng consequences sa hindi sasali or sa buong block. Tapos, incentive din kung makakausap tayo ng prof nila sa ibang subjects na magkaroon ng incentive yung mga sasali. Tapos, in terms naman sa gusto ko ring ibalik yung yung kagaya nung sa batch nila Kuya Renz nung first year tayo amol na may transparency sa kada event kasi noon is parang may transparency report ng yung pinakang budget kasi nung time na yon hindi kami ganun kareklamador when it comes sa bayarin kasi naglalabas sila ng transparency report sa page ng AFES. So alam namin kung saan napunta yung binayaran naming 50 pesos, 100 piso, kung alam namin kung saan napunta mismo yung mga pera namin. So, mas maganda lang na magkaroon tayo ng ganong report or transparency report sa
FB. Kung hindi naman possible na may post sa FB, is mas maganda na lang kung i-forward na lang ng batch goals sa mga GC para hindi na rin masyadong maraming reklamo ang batch. Tapos, ano pa ba? Ayun, sa event naman kasi, ang pinakang main concern ko lang talaga is sa TechCom kasi laging kami yung nabubugbog ng gawain. Pero feel ko naman ngayon ay hindi na, since Sir Mel ay siya naman ang head. Tapos yun, transparency lang naman ang kailangan natin kasi kagaya nung nagkakaroon nga ng issue na iisang tao lang daw yung nagawa sa ganitong committee samantalang pagod na pagod naman yung iba. So ayun lang. Siguro kung may dadagdag ako sa susunod na lang, wala rin akong masyadong maisip ngayon. Thank you so much for that. Ayan. May dadagdag lang din ako. Guys, ito lang ay biglang nag-pop up sa akin habang nagdi-discuss Kuya Mark about sa pag-take ng loads. Guys, alam niyo naman yung credits, diga? Alam niyo yung credits na salita. Ay, ako ang gumawa nun lahat. Without knowing na si member pala ang gumawa ng gumawa. Be honest lang. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka, halimbawa sa Bluer Than Blue, lagi. From the meetings, from the execution itself, wag kang magsasabi na, ay, part po ako dyan. Mas maganda pang sabihin mo na, ay, hindi ka po ako nakatulong dyan kasi super busy ko po. Pero wag nating i-take yung credit ng ibang tao kasi yung pagod ay hindi kayang suklian ng salamat po lang. Okay? Please lang. Kasi nakakairita talaga na ikaw yung gumawa ng gumawa pero iba yung napapasalamatan. Iba yung nabibigyan ng credit. Kaya mas maganda ibigay niyo yung best nyo para at least mapagmalaki nyo na ay pagod ako. Na pwede kang magmura. Pwede kang mag tow ng tantrum dyan kasi nga pagod ka. And okay lang yun kasi ang emotions are valid. Tandaan nyo yun. Ha? Sunod, nawala ito kanina habang nadi-discuss ako, yung activity card. Napagplanuhan na namin or na-suggest ko na una, yung isang notebook din na activity card na siya / parang tickler na din. Pero since paghihiwalay natin, si tickler magbebenta tayo ng notebook and si activity card ay hindi mo sa naiutos na ipa-add to cart ko na kay Rimuel na mag-edit ng isang maliit na activity card na pwedeng foldable, na pwedeng isingit sa wallet or sa ID. Na yung front page is activity card itself na may printed na yung activity natin from the first semester hanggang second semester na doon pepperma ang bawat head. Nakalagay doon name, lalagay ng photo, name, SR code, section, at kung saan ka committees belong. And then, yung mga event at peppermahan. And then sa likod, yun ang mga babayadan na registration form sa bawat event, peppermahan din yon. Para at least yung activity card / parang tabulating card ng payment ay isa ng buklatan kapag magpapasa sa atin. And yon ay kokolektahin natin kapag tayo ay magtataging sa portal. Ano po? And gawin natin din na itag na din yung first year or yung upcoming first year kapag hindi sila naka-take ng minimum na perma sa senior. Be strict na lang tayo sa part na yun. Kasi ang ginagawa naman natin ay hindi pampahirap sa kanila. Ay para din at least malaman nila na may senior na pwede silang makalapit kapag may problema sila. At para makilala nila. At para wala na yung magsasabi na, ay bakit hindi ko kilala ang mga first year, mga gano'n. Para wala na ding mga ganong hanash kung tayo ay maririnig. Yun may sa atin din ang balik
Kaya mas maganda ay plakaduhin na natin lahat ng pwedeng gawin at planuhin na agad ng super para mula nang babalik sa ating mga hanash. Ano? Ayun. And wala na ako naiisip. So baka kayo ay may gusto pang idagdag. Everyone. Kasi bukas ay ganito na lang. Magbigay na agad ako ngayon ng ano daw? Oo, go. Ito pala, isa ko sa naisip ko, Sai. Ano ito pa ba si Sai? Kuya, nandito po siya, pero away lang po sa laptop kasi may ginagawa lang daw po. Sige. Pachat naman ako na pag andyan na siya ay may sasabihin ako. About sa committees, yung realignment ng committees. Baka makalimutan ko pa. Thank you. Sige, palit ako dyan pala. Bukas, magkakaroon tayo ng meeting kay Sir. Ang gagawin ko na lang, yung mga sinabi nyo na suggestions nyo ay ilalagay nyo sa PPT, which is sesend mamaya ni Andrew. Andrew, ikaw na lang ulit sa PPT ha, or sa Jana. Maalis sa yung dalawa. Kasi si Romuel daw ay mahina ang signal. Ayun. Magsasend na lang maalin sa ating dalawang BP ng PPT. And then, lagyan nyo na lang doon ang parang sa okay, Mark. Ay, go, bebe, Mark. Kuya, pwedeng yung last time na lang po para parang sa buong school year po, same na lang tayo ng PPT. Oo, parang pwede, maiiba lang ng content. Sige go, po. go. Thank you po. Okay, ang mangyayari na lang dun, Andrew, para hindi sila malito kung saan sila mag-i-insert na PPT, lagyan mo sila ng tigalawang slide for the meantime. Kung isang slide lang ang ma-occupy nila, burahin nila yung pangalawa. So halimbawa, first page, meeting of officers, date, tapos second slide naman ay halimbawa, yun ang second slide ay agenda na. Halimbawa sa second slide, sa left upper part, nakalagay din yung name ng magdi-discuss. And then yung pa third slide, ganun din, name nila magdi-discuss. Para alam nila kung sila mag-i-input ng information. Para hindi agawan at burahan ng slide. So everyone, paki-work out ng i-discuss for tomorrow, yung inyong ilalagay na tawag dyan, yung inyong ilalagay na information. Pero, about sa merching, kung kayo ay may nabasa na agad na nakapag-input sa PPT ng merch, huwag nyo nang ilagay. Or kung ang inyong idea ay nagkakaparehas lang, pagsama-samahin nyo na. Mas maganda kasi talaga ay lahat makaka-imik at para makita ni Sir Andrew ni Sir Andrew na hindi tameme ang mga officer ng office na hindi kayo duwag, na hindi nyo kayang umimik. Mas maganda ay nasasanay tayo doon. Ito yung advantage na natin. Advantage na ito yung platform na binibigay ko sa inyo na tayo yung makaimik lahat. Kasi ayaw kong nagtitake ng credit na ako na lang ng ako, para ako na lang mapuri. No. Gawin nating lahat ay makapag-imik. Ayun. So, ang ginagawa namin before ay nagsasend ng PPT link at edit ng edit. So, ang oonti lang naman yung ilalagay nyo, kung ano lang yung i-discuss nyo, yun lang. Wala nang iba. Po? And make sure lang na hindi siya pare-parehas. Kasi yun na yung draft natin na ibibigay kay Sir bukas. Ayun. So, start ulit Andrew ang first PPT na magdi-discuss sa ating batch gobs. Ayun. Meron pang i-add ang lahat. Ay, Bebe Gladys and Step na nakakapag-take notes ba kayo? Kasi may mga liban tayo. Ayun ha. So, pasend na lang ulit ng ating mga napag-usapan. Oo, kasi nga diga ang dami natin, Imagine mo. At least ang meeting natin is very, let's say, useful. Kasi ang pangat naman na mag-meeting 30 minutes lang memo para lang magkaroon ng MOM, diga? Pangit yun. Maganda talaga madami tayong napag-usapan. Ayun. True. Okay, so yun.
going back, dati kasi sa amin, nung kami officer pa, ano lang, ang meeting lang is parang murahan lang ganun. Para lang sa, ay bakit hindi kayo ganun? Oh. Puro ganun lang. Ay baguhin natin. Ang meeting natin ngayon ay puro plano. Para talagang plakado at pulido ang ating mailalabas na mga gawain. Ano? So ayun, anytime matapos ang MOM, no rush, send na lang sa GC diretso sa officers. Ano? Ayun po. And kung wala na kayong i-add, mag-dismiss na tayo kasi 8:40 na. Ang tagal na din natin meeting. Ano ayun. So next meeting online, hindi ko na siya in-implement ngayon. Next meeting online, kung online man, magkakaroon tayo. Sige, ikaw muna, Bebe. Ano po, Gladys. pa-send na lang po sa iba pang hindi nakakapaglagay ng yung sa venue ng ating team building para ma-discuss. Oo, yun nga pala. Everyone, yung venue, hinihingi na sa akin ni Danish. MM lang akong kinokompleto, pero iniintay ko lang yung send nyo. Kasi ang unti pa nung pagpipilian. Like, ang unti pa namin nagsasend. Maghanap kayo kahit hindi siya may pool. Hindi naman required na may pool. Ang mahalaga doon ay mayroong open area, may functional hall. Ha? Yun lang. Dagat. Oo, basta yun, kahit ano, Diyos ko, nagloloko-lokohan ako sa GCE na memang uunti na lang kulang, pero ang dami pang kulang. Everyone, pa-workout ako nun ha, kahit hanggang bukas. Yun na may searchable, resorts in Batangas City, resorts in Batangas. Ayun, wag lang yung mga Santo Tomas, nalalayo. Ano. Overnight naman yan, kaya okay lang kahit bumiyahe ng matagal-tagal. Ayun, pa-workout ako nun ha, hindi nyo ata nabasa yung chat ko sa JC na nag-chat ako sa JC na kailangan ay yung resorts ay kailangan ng maano agad. Ayun. So tapos tayo sa meeting natin. Check. Next is meeting together with Sir Andrew, 1 PM bukas po. Ayun ha. So sana ay kakaunti ang liban kasi kaya nagpa-meeting ang Sir ay madaming liban. Wag sana tayo mag-pinpoint na laging ganon. And yung PPT ha, baka mamaya, baka bukas pa kayo maglagay ng ilalagay nyo at i-discuss nyo. Gawin na ngayon at maaga-aga pa naman, yun naman, hindi naman kayo mapupuyat doon. Ayun. And then, ilalagay nyo din doon, halimbawa, pagbubuko din nyo ha, huwag nyo pagsasamahin. Halimbawa, suggestion for POA. And then, yung suggestion nyo. And then, after nun sa baba, or next slide, suggestion for marketing or fundraising. Ganon ha. Huwag pagsasamahin na gano'n na halimbawa, departmental orientation kaya na may sunod na paragraph agad ay ay suggestion ng fundraising. Huwag ganon. Bigyan natin ng parang bullet para organize tayo. Para hindi tayo mapupulaan. Ayun. Go, Bebe Gladys. Bali yung sa bylaws po, ay paano ga po natin na-execute yun? Itutuloy pa ga po natin yung... Ihuli mo na lang. Ano po? Yung sinend mo sa akin, yun na lang muna for now. Ihuli mo na lang sa PPT. Kahit ako na mag-discuss. Thank you po. Tapos natin i-open together with Sir yung bylaws. Kasi pawa muna dapat Kuya Mark? Ay, Amol. Tawag ito. Hindi ako makakatan bukas. Pero ito yung suggestion ko. Yung sa POA kasi, di ba, yung AgriFest nga. Yung sa AgriFest kasi parang nitong past 3 years na naranasan ko mag-AgriFest is mostly farmers lang yung naging focus. Kumbaga yung mga mangingisda is parang nalaleft. Hindi naman sa totally na nalaleft out. Parang hindi na i-include. Isa din naman sila sa may malaking ambag sa agriculture natin. So why not this incoming AgriFest is magkaroon ng farmers tsaka ng mga mangingisda. Kumbaga both is mabibigyang pansin. Yeah. Kahit yung mga sa mga poultries, yung mga nagkakatay, nagbebenta ng baboy, pwede din yan.
Kasi hindi lang naman hindi lang naman gano'n nga naman iniga. True. Ayan, nga pala, yang sa ganyan, sa every event, magkaroon tayo ng ng food stall natin mismo. Halimbawa, palamig. Yung gano'n, yung kung saan tayo kikita ng pera, gawin agad ng gawin. Kasi wala tayong ibang way kasi zero budget. Hindi natin pwedeng isipin na malaki ang budget natin at aasa lang sa mga reg fee, which is ang reg fee enough lang, which is kulang pa nga minsan sa ginagastos in every event. So ayun. Ano pang kulang? Baka may na Ayun ha, bukas tayo ay 1 p.m. Kung makakapag-org shirt ay org shirt. Kung hindi naman, okay lang, kahit ano. Basta ang mahalaga, yung presence nyo sa meeting at yung makakapag-discuss. Kagaya ni Kuya Mark, wala bukas. So si Kuya Mark, hahanap na isang tao na magdi-discuss ng kanyang suggestion. Halimbawa si Jana. Ayun. So kung wala kayo bukas, which is dapat nandun kayo bukas, kasi may attendance tayo, Gladys ha, yung attendance bebe, para monitor natin yung mga officer na laging wala. Pag nakatatlo, drop out. Charing. Ayun ha. Ayun. So, si Step ata at si Rain may practice pero mag-pull out na lang kayo ng maaga-aga para saktong 1 na ando na kayo. Again guys ha, saktong 1. Dapat nando na. Ang ating imi-meeting ay hindi si Sir Coco, kundi si Sir Andrew. Okay? So, iba yon. At ang kanyang point talaga, nung nag-meeting kami last time, ayaw niya ng late. Ayaw ng late ni Sir. Kaya talagang pina-adjust ko pa siya ng 1 p.m. Actually, 9 p.m. 9 a.m. ngayon. Hindi ko na kayo tinanong sa inyong opinion. Pina-adjust ko na siya ng 1 p.m. para at least kung galing kayong malalayo, meron kayong mahabang oras para makapunta pa ng dorm, para makapag-aliw-aliw pa bago makapunta ng school. So, ayun. So, 8:50 na and talagang umabot tayo ng alas 9. Kung wala na kayo sasabihin, then mag-dismiss na tayo. Kung meron pa naman kayo sabihin, diretso na natin sa GC. And Andrew, pasad na agad nung ating link ng PPT para makapag-encode na agad. Bebe Gladys, palagay na agad nung bylaws sa dulo ng ng PPT. And everyone, wag magdi-delete ng slide ha, mahirap mag-recover. And then, Amol, sin mo chat ko after ng meeting. Okay. Ayun ha, wag magdi-delete ng at mahirap mag-recover ng PPT. Tapos yung pinapahanap na resort, ang due date lang hanggang bukas. Kapag hindi nakapag-send hanggang bukas, siya tumalon na sa 4th floor. Sorry. Ayun pala, may nakalimutan ako. Last one. Next online meeting, sana tayo ay naka-open cam. Kahit yung huling part lang, pag mag-take lang tayo ng photo, ng group photo sa meeting, kailangan sa next online meeting natin makakapag-take tayo na naka-open cam tayo ha. At walang magsasabi na mahina ang signal, kaya hindi ko na siya in-impose ngayon, kaya next meeting na lang. Okay? Thank you so much sa inyong time and hopefully ganito din kadami lagi sa online and sa F2F. So see you bukas and mag-edit tayo ng PPT at yung resort. Thank you so much sa oras and God bless everyone. Thank you po, Kuya. Okay, thank you. Thank you.